Magsitayo na po ang lahat. Sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y magalak, tayo'y magsaya, bahay ng poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang ika-36 anibersaryo ng dedikasyon at pagtatalaga ng altar ng simbahan ni San Juan Bautista noong Setyembre 28, 1987. Ito ay pinangunahan ng dating Arsobispo ng Maynila, ang namayapang Jaime Cardinal Sindidi, at ng dating Kura Paroko, Reverend Monsignor Jose C. Abriol. Naway sa pagdiriwang nating ito, ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon
Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaamin nawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig, papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog,
ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may... Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kaniyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang trono ko'y kalangitan, daigdig aking tungtungan, templo ko ang sanlibutan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang anibersaryo ng pagtatalaga ng simbahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. 36 na taon na po ang nakakaraan mula nang itinalaga ang altar ng simbahan na ito upang maging dambana ng ating pananampalataya at ang ating pakikipag-ugnayan sa pong Jesus Nazareno. Pero mga kapatid, kung titingnan natin ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, mapapaliwanagan po tayo kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng templo. Marahil kapag tinanong ko po kayo, ano ba ang templo? Ano ba ang simbahan? Marahil ang sasabihin ng ilan, yan ho yung struktura. Yan ho yung simbahan na kung saan yan po yung lugar na kung saan pumupunta ang mga deboto upang manalangin at magdasal. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang simbahan o ang templo noong panahon ni Jesus ay simbolo ng presensya ng Diyos. Nangangahulugan na kapag tayo ay nakakakita ng templo o nakakakita ng simbahan, ipinapaalala sa atin na buhay ang Diyos. At kapag buhay ang Diyos, nangangahulugan din mga kapatid na doon nagmumula sa Diyos ang ating mga buhay. Kaya nga sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Ezekiel, ano ang sinasabi ni Propeta Ezekiel? Ang mga halaman na katabi ng templo ay patuloy na namumuhay at nagbubunga dahil sa tubig na nagmumula sa templo. At ganon din ang buhay pananampalataya natin. Buhay ang ating pananampalataya dahil ang buhay natin ay nagmula sa Diyos. Kaya nga, di ba, kapag tayo po ay nagdiriwang ng kaarawan, ano ang ginagawa natin? Huwag niyo hong sabihing umiinom, ha? Huwag niyo sabihing nagbo-blow out. Pero di ba, ang pangunahin nating ginagawa, nagsisimba. At sa ating pagsisimba, inaalala natin ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos. At yon ang ipinapaalala sa atin sa bawat pagpunta natin sa loob ng templo, sa loob ng simbahan, na ang buhay natin
ay mula sa Diyos. Kaya siguro sa araw na ito, ang isang bagay na dapat nating ipagpasalamat, no? Ipagpasalamat natin yung buhay na meron tayo. Nasa loob tayo ng isang simbahan, nasa loob tayo ng isang templo, nangangahulugan na nandito ang presensya ng Diyos at sa presensya ng Diyos, nagmumula ang ating buhay. Pangalawang bagay, ang presensya ng templo o presensya ng simbahan ay presensya din ng ating pananampalataya. Sinasabi nila na sa loob ng templo, diyan nagtatagpo ang Diyos at ang tao. No? Diyan nagtatakbo ang Diyos at ang tao. At sa pagtatagpo ng Diyos at ng tao, nabubuhay yung ating pananampalataya. At tandaan natin na ang pananampalataya ay hindi lamang isang salita, kundi ang pananampalataya ay dapat isinasagawa. Ang pananampalataya dapat isinasabuhay. Minsan kasi kapag sinabi natin, alam niyo po, Father, ang taong yan malalim ang pananampalataya. Pero ano ho yung pagkakaintindi natin sa pananampalataya? Dahil ba lagi lamang siya nasa loob ng simbahan? Dahil lamang ba siya laging nagro-rosaryo, nagdadasal, lumalakad ng paluhod mula sa likod ng simbahan, papunta sa altar? O malalim ang pananampalataya dahil sumasalamin sa Kanya ang presensya ng Diyos? Mga kapatid, sa bagong tipan, sa sulat ni San Pablo, sinasabi niya na ang simbahan ay ang hindi struktura lamang, kundi ang simbahan, ang bumubuo nito ay ang bawat miyembro, ang bawat isa sa atin ay tinatawag na simbahan. At kung bawat isa sa atin ay tinatawag na simbahan, ibig sabihin dapat sa buhay pananampalataya natin sumasalamin si Jesus. Sumasalamin ng Diyos. Malalim ang pananampalataya mo dahil nagsusumikap kang magpakabuti. Malalim ang pananampalataya mo dahil alam mong nasa iyong puso ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sana ho ganyan ng simbahan. Sana ganyan tayo. Na kapag lumabas tayo ng simbahan ng Quiapo, ramdam ng mga taong nakakasalamuhan natin na buhay ang kanilang pananampalataya dahil nakikita nila mismo sa buhay natin si Jesus. Okay po ba yun? Kasi minsan nakakalungkot ho, no? Ako ho, naglalakad ho ako minsan pauwi doon sa lugar ng aking pinagtutulugan. Minsan kakasimba pa lamang ho, paglabas ho dito na simbahan, nagmumurahan na. Paglabas pa lamang po simbahan, nagtutulakan na. Paglabas pa lamang sa simbahan, kung ano-ano ng bagay ang binibili at ginagawa. Diba? Baka hindi buhay ang pananampalataya. Kung sa pananampalataya, buhay ang templo, sa puso natin, tayo bilang mga simbahan ay nagiging daan upang ang iba lumalim ang pananampalataya. Sa madaling salita, mga kapatid, ang pananampalataya hindi lamang nasa loob ng templo, kundi ang pananampalataya dapat isinasagawa sa kahit anong lugar, sa kahit anong oras at pagkakataon, dahil buhay si Jesus. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ang pagtatalaga ng simbahan na ito. At sa pagtatalaga ng simbahan na ito, tayong lahat na mga deboto ay may responsibilidad
At ano yung responsibilidad na yon? Na sa pamamagitan natin, ang ibang tao makatagpo din ng Diyos sa buhay natin. Sa araw din na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng unang Pilipinong santo, si San Lorenzo Ruiz. At alam natin ang naging buhay ni San Lorenzo Ruiz. Nag-alay siya ng kanyang sariling buhay para sa ating pananampalataya, para kay Jesus. At sa buhay niyang inialay, kapag tinitingnan natin o inaalala natin si San Lorenzo Ruiz, inaalala din natin sa pamamagitan niya ang buhay pananampalataya. Inaalala din natin sa pamamagitan ng kanyang buhay na siya mismo ay nagiging simbolo ng presensya ni Jesus. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan ho ang ating ipanalangin. Maging buhay nawa ang ating pananampalataya. Maging daluyan nawa tayo ng buhay para sa iba. At ang buhay natin ay maging buhay na kung saan pwedeng makatagpo ng ibang tao ang Diyos sa pamamagitan natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berin, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sang nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating simbahan, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ng ang ating panalangin, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo, upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo, upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo, upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo, upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo, upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay. Bilang kanyang katawang mistiko
at templo sa lupa, iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin, taglayang pag-asa na makakabahagi kami sa gayunding muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ng araw ng noong iyong marapating ang tahanan mong ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mong kaming maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Niloob mong dito sa gusaling itinayo namin, ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang ipinapahiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilalang sa amin kanananahan, sapagkat kami iyong tinipong sambayanang may kapanalig sa buong daigdig. At sa katawan ni Kristo ay pawing kaanib na magkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan. Hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat. Sa libo man aking buhay, sa libo ring iaalay. Sa libo kong kamatayan, sa palad mo'y ilalagay. Sa libo man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan. Hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat. Sa libo man aking buhay, sa libo ring iaalay. Sa libo kong kamatayan, sa palad mo'y ilalagay. Sa libo man aking buhay, bawat isa'y iaalay. Sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan. Hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat. Sa libo man aking buhay, sa libo ring iaalay. Sa libo kong kamatayan, sa palad mo'y ilalagay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahan dulot ng pagpapala mong bigay, upang ang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan mo kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin ng mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod
na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ng sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kaysa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang poong may kapal ng langit at lupa na tumipon sa inyo sa pagtatalaga ng tahanang ito sa ngalan niyang dakila ay magawad nawa sa inyo ng nag-uumapaw niyang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gawin nawa niya kayong maging kanyang tahanan na ipinamamahaya ng Espiritong Banal na tumipon sa mga nagkakahiwa-hiwalay at kay Kristo ay pinag-isa ang tanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa kayong dinadalisay upang panahanan ng poong may kapal ay magkamit ng ligayang pamana kailanman sa tanang mga banal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.